Hindi siya mapakali sa pagkakatayo sa may gate ng bahay nila. Bagamat tinatanggap ang mga nagdadatingang bisita, ay halos hindi naman rumistro sa isip niya kung sino na ba ang mga iyon. Basta ang sigurado siya ay kumpleto na sa loob ang barkada niya. Kumakain at nagsasayawan na. Paro at parito ang tingin niya. Sinasala ang mga taong nasa loob na. Baka naroon na si Brylon at hindi lang niya nakita. Pero imposible naman dahil nakaabang nga siya rito sa gate. At imposible namang tumuloy iyon nang hindi man lang siya babatiin. Kaya sa labas na lamang siya tumingin. Sinasala niya ang bawat taong magdaan. Hinahabol lang tingin ang mga sasakyan. 5:30 na. Nasaan na ba si Brylon? Bakit wala rin sa school nang sumundo ang jeep ng tiyuhin niya? Gusto na niyang maiyak sa depresyon. I-engineering pa yata siya ni Brylon gayong ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinilit niya ang inanabigyan siya ng party. Sinulya pa ng suot na relo. 5:38. Darating pa ba si Brylon? Happy birthday, beautiful. Tuwang nagtaas siya ng tingin. Kilala niya ang boses ni Brylon. At naroon na nga ito sa harapan niya. Nakangiting niya abot ang regalong nababalot ng kulay pink at may ribong puti sa ibabaw. Parang gustong mawala sa lugar ang puso niya sa sobrang katuwaan. Gwapong-gwapo si Brylon sa formal na kasuotan at halos hindi na masasabing 17 lamang. For you, sabi uli ni Brylon na itranspa ang regalo na nasa maliit na kahon. Ang ganda-ganda mo ngayon. Aywan lang niya kung nag-blush siya. Pakiramdam niya yung nag-blush na nga siya. Pero alam niya nagsasabi ng totoo si Brylon. Dahil kaninang bago siya bumaba sa silid, ay beses siya nagpaikot-ikot sa salamin. Bumagay sa kanya ang kulay yelo na bestidang ipinatahi ng mami niya sa isang sikat na dress shop sa kanilang lugar. Formal ang style na yun. Mamahalin ng tela. Bilog ang leeg, ngunit hindi naman malalim ang tabas. Waring mga petals ang maikling sleeves, gawa sa organdy at kakulay din ng bodies. Pati ang buhok niya ay nakastyle. Iniayos ng isang pinsan niyang kumukuha ng hairstyling. Iyon na rin ang naglagay ng kanyang makeup. Dalagang-dalaga ng anak ko ah. Biro pa nga ni Mang Jose sa kanya kanina. Baka nga maniwala yan at maisip na pwede na siyang paligaw. Nakairap namang sabi ni Aling Ludi habang iniaabot sa kanya ang katernong sapatos ng kanyang gown. Natural lang naman sa isang babayang maligawan, di ba, mami? Nanunod yung sabi niya. Yun ang ibang kaklase ko may VF na eh. Oy, Molly, namumulagat na sabi ni Aling Lodi. Huwag kang makakagaya sa kanila. Nakita niyang nakatawang kumindat sa kanya ang awa. Natawa na rin siya. Don't worry, mami. Aniya habang isinusuot ang sapatos. Hanggang crushes lang ako. At ngayon ay narito ang crush niya. Sa kabila ng ingay at kaguluhan sa loob, ay waring sila lang ang tao sa mundo. Magkatitigan at waring walang masabi sa isa't isa. Shall we go inside? Tanong niya kay Brylon. Wala sa Yaob, nayakap niya sa dibdib ang regalo nito. Wala ba muna akong Chris? Maang nanapatingin siya sa binata. Ang sumalubong nitong tingin ay lalong nakapagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nakangiti ito na tila nanunodyo lamang, kaya hindi niya matigaw kung seryoso ito sa sinabi. Ang alam ko, pag birthday ng isang tao, binabati siya sa paraang paghalik. Parang gusto mo paralisa ang katawan niya. Nang wari hahalikan nga siya ni Brylon. O Molly, si Mang Jose. Nakangiti habang palapit sa kanila. Aywan lang niya kung sino sa kanila ni Brylon ang mas nabigla. Napatda si Brylon sa kinatatayuan. Hinahanap ka ng mga bisita mo sa loob ah. Sabi ni Mang Jose nang nasa harapan nila. Papunta na nga ho kami ron, Daddy. Sabi niya. Wala naman na sigurong darating. Sumulyap si Mang Jose sa labas ng gate. Ako na lang ho yata ang latecomer, ani Brylon. Kasi na may hinintay ko pang brother ko na may dala ng car namin. Siya nga ho pala, si Brylon, Daddy. Pagpapakilala niya, kaklase ko. Kahit noon palang nakaharap si Brylon, waring na may rekognishong nabasa si Molly sa anyo ng ama. Naisip niyang natatandaan ito marahil ang sinabi ni Marty tungkol kay Brylon. How are you, young man? Ani Mang Jose na inilahad ang kanang kamay. Nakipagkamay si Brylon. Fine, sir. And how old are you? 17 ho. At nagmamaneho ka na. Hindi pa ho. Hindi pa ako pwedeng bigyan ng lisensya. Kaya nga nagtataka nang sabihin mo kanina na hinintay mo pa ang kotse na ginamit ng brother mo. Siya ho ang naghatid sa akin dito. Ba't di mo papasukin? Umalis na ho. Babalikan na lang daw ako mamaya. Ganun ba? O itay na kayo sa loob. Kanina pa nagkakasayahan. Sama-sama na silang pumasok sa kabahayan. Sa salas mainit na nga ang sayawan. Disco ang music
Pasingit-singit lamang ang maid at ilang kamag-anakan ni Molly na may dala ng mga drinks at pagkain. Nasulya pa niya si Christine na kasayaw ang nobyong si Joey. Kumaway ito sa kanila at ginanti niya. Si Mark ay nakita niyang kumukuha ng finger foods sa isa sa mga nagsiserve. Ang mami, daddy, tanong niya sa ama. Nasa backyard yata. Tinutulungan ang tiya Concha mo sa pagbabarbecue. Ipapakilala ko lang si Brylan, daddy. Go ahead. Minasyon na niya si Brylan na sumunod sa kanya. Nakasingit lang sila sa mga sumasayaw sa sala para makarating sa likuran ng bahay. Join us, sigaw ni Christine dahil malakas ang music. Mamaya na lang, ganting sigaw niya. Kahit pawisan, maganda pa rin at kagalang-galang tingnan ng mami niya habang hinaharap ang niluluto sa barbecue grill. Sama-sama yung pork chicken at hotdog. Napalingon si Aling Ludi ng palapit na sila. Si Aling Concha na nagbabalot ng aluminum foil ng mga niluto ng barbecue ay napatingin din. Mami, I'd like you to meet Brylan, one of my classmates. Sabi niya na itinuro si Brylan. Pares ng reaksyon ng daddy niya kanina. Ganon din ang rumisto sa mukha ni Aling Ludi. Natapokot pa nga si Molly nang sabihin itong, siya ba? Mabubuko siyang tiyak ni Brylan na kilala na ito sa bahay nila. Pero hindi naman nagkatotoo ang takot niya dahil iba ang sinabi ni Aling Ludi. Ikadarating lang yata niya ito. Pakainin mo muna siya. Yes, mami. Umaling siya sa tiyahin. Eto naman si Tita Concha, Brylan, elder sister ni mami. Sa kabilang blok ang bahay nila. Bahagyang yumukod si Brylan. Ngumiti naman si Aling Concha. Paragasang lumapit si Marty at halos hindi nila namaya ang bilis ng kamay nito nang kumuha ng isang iniihaw pa lamang na hotdog sa stick. Hi, Brylan. Anito nang patakbo na uling paalis. Kilala mo ako? Nakangiting tanong ni Brylan. Siyempre. Aning Marty na huminto at kumagat ng hotdog. Pagkuway tumingin kay Brylan. Youngest brother ko. Ani Molly ni bahagyang kinakabahan. Ipapahamak pa yata siya ng katabila ng kapatid, si Marty. Paano mo ko nakilala, Marty? Tanong ni Brylan na found agad sa bata. Paano sa class picture niyo? Baka naman iniwan mong bukas ang family computer sa kwarto mo. Putol ni Aling Ludi sa sasabihin ni Marty. Bukas nga, babalikan ko Ipinost ko lang. Then balikan mo na. Halata ni Molly, matigas ang utos ng ina. At alam niya, may pagbabanta sa tinig nito kaya marahil nakadetekta rin ni Marty. Kaya nagtatakbo nang umalis. Bye, Brylan, anito. Kumaway si Brylan sa bata. Noon lang nakahinga ng maluwag, si Molly. Hula niya hindi nabababa uli ng silid si Marty at makakatulugan ng paglalaro sa computer. Wala nang tsansang magkausap pa itong muli at si Brylan. Walang hilig si Marty sa mga okasyong pangmatanda. Let's go inside. Yaya ni Brylan. Kumain ka muna. Can we dance afterwards? Sure, sabi niya. Ikaw nobly ang pagkatal ng boses dahil sa excitement. Hanggang ngayon para pa rin siyang nangangarap. Ilang oras nang tapos ang party at mag-aalauna na hindi pa rin siya dalawin ng antok. Para pa niyang nararamdaman ang pagkakahawak sa kanya ni Brylan kanina nagsasayaw sila. Minsan lang sila nagsayaw ng sweet. Paano nga'y puro disco music ang gusto ng mga klase niya? Corny di umano ang sweet. Pero yung mga may nobyo o nobya ay nagpilit na magpatugtog ng sweet at siya nga ay sinayaw ni Brylan. Pakiramdam niya kanina ay nakalutang siya sa ulap. Ini-imagine pa nga niya silang dalawa lang ang naroroon. Mabuti na lamang at hindi magkalapat ang kanilang dibdib, kundi maririnig ni Brylan ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hinayang na hinayang silang matapos ang tugtog at kahit nagsayaw pa silang muli ay hindi na pares ng una. Disko na iyon na magkalayo sila. Minsan pa ay nagpapalitan ng partner. Minsan kasayaw ni si Brylan ay pabirong hinatak ito ni Sabrina at ang kapartner nito ang nakasayaw niya. So far enjoy naman siya ng matapos ang gabi. Lalo na't nang paalis na si Brylan ay bumulong pa sa kanya nang ihatid niya sa may gate. Buksan mo agad ang gift ko ha, anito. Tumangulang siya nang wala sa loob. Mas conscious kasi siya sa pagkakakiskis ng mga braso nila kaya sa sinasabi nito. Ngayon na lang niya naalala ang gift nito. Sana ay bukas pa niya balak magbukas ng mga regalo. Ayaw niyang maabala ang pagnamnam niya sa mga nakaraang oras ng kasiyahan. Pero ngayong naalala niyang sinabi ni Brylan, interesado siyang malamin kung ano ang regalo nito. Mula sa bunto ng mga regalong tinanggap ay hinanap niya ang mula kay Brylan. Nadaganan na iyon ng 2 kahon na higit na may kalakihan kaysa roon. Nangingiting kinuha niya iyon. Kasi naman ay maliit, naisip niya. Kaya napagdadaganan na lamang.
Naisip niya kundi brooch ang laman niyon, fancy kitchen, marahil. Walang kalamkap na ang pagmamahal ang maingat niyang inlis ang wrapper ng regalo. Pinaghirapan niyang tungkabin ang mga scotch tapes para di masira munti man ang papel. Maingat niya yung itiniklop pagkatapos. Ipinatong sa ibabaw ng kasamang ribbon. Pula ang kahon ng regalo. Paris ng lalagyan ng mga kabibiling alaas. Bahagyang kumunot ang noo niya. Kwintas ba ang regalo sa kanya ni Brylon? May pananabik na binuksan niya ang kahon. Ang tumabad sa kanyang paningin ay isang tila gintong bracelet. May ukit na bulaklak at puso ang design. Kilalas na kinuha niya yun at pinaikot-ikot sa kamay. Tunay kayang ginto. Imposible naman. Wala pa siyempreng kakayan si Brylon na magregalo ng ganun kamamahalin. At mayroon man, walang dahilan para si Bea bigyan ng regalong ganun kamahal. Inalis niya ang phone na nakinapapatungan kanina ng bracelet. Nagbabaka sakali siyang may note man lang doon sa pagbati si Brylon. At may nakita nga siyang puting papel sa ilalim. Pero hindi isang simpleng note iyon ng pagbati. Malinaw na malinaw ang nilalaman niyon. If you keep this, love mo rin ako at magsyota na tayo. If you don't want to, then just return this to me. Matagal na niyang nabasa ang sulat ay hindi pa rin niya yun maibaba. Titig na titig siya sa papel na waring tinitiyak na totoo nga ang nabasa niya. Halo ang emosyon niya nang ibalik niya sa sisidlan ang sulat pati na ang bracelet. Love mo rin ako. Nakakasikip ng hininga sa kaligayahan. Nakakakiliti. Nakakataba ng puso. Imagine, love pala siya ni Brylon. Pero bakit ganoong magtapat? Bakit walang preliminaries? At may kondisyon pa. Ganun ba yun kasimple? Nakakainis. Nakakainsulto. Nakakabawas ng tuwa. Kung mahal siya ni Brylon, dapat ay dinaan man lang siya nito noon sa pagpapalipad hangin muna. O pagbibigay ng kahit ano pang mahalata niya ang feeling nito. Hindi ganong oras mismo ay parang pinasasagot siya. At kung ayaw, malay niya, baka nakahalata lang si Brylon na crush niya nito. O may nakapagtip dito. Gusto siyang syutain ng walang hirap ha. Pas bukas na bukas din, isusole niya ang bracelet na ibinigay nito.